Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Pusa na namataan sa loob ng isang gym, kinaaliwan ng netizens. Mga alagang aso na nauna pa sa kanilang kapitbahay sa pag-unbox ng parcel kinagiliwan ng mga netizen. Panibagong bansa sa pagitan ng Croatia at Serbia, idineklara ng isang 20 anyos na lalaki. Humanoid robots na kayang makipag-boxing bida sa 2025 World Artificial Intelligence Conference sa China. Laro ang baril na kayang magpaputok ng totoong bala mula China, binigyang babala ng Japan. Forest schooling sa Denmark, mga estudyante nagkaklase sa ilalim ng mga puno. At 360-degree ride sa isang amusement park sa Saudi Arabia, biglang kumalas. 23 katao sugatan. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH HTV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, isang pusa na pagala-gala sa loob ng isang gym ang kinaaliwan ngayon online. Ang pabirong paliwanag sa post, baka daw naghahanap ang pusa ng gym rat. Komento na umani naman na daang-daang reaksyon sa internet. Ang mga banat ng iba pang netizen, kay Mingming panoorin sa report na ito. Isang pusa ang kinagigiliwan ngayon ng mga netizen, hindi lang dahil sa cuteness nito, kundi dahil sa kung saan ito naispatan. Ang orange cat kasi hindi sa kusina, kama o kaya naman sa kalsada naglalagi, kundi sa loob ng isang gym. Sa larawan na ipinost sa Reddit, kita na parang at home lang ang pusa na naglalakad sa loob ng isang gym. Ang mga gym enthusiast tuloy, kanya-kanyang banat sa bagong member ng gym. Ang uploader, pabiru pang nagreklamo na umalis na lang daw ang pusa na hindi man lang binabalik ang weights. Nasinundan naman ang kunwaring pagkainis ng isa pa na wala daw itong gym etiquette. Depensa naman ang isa, mukhang paalis daw ang pusa dahil walang nakitang gym rat. Ang isa, nagtanong kung bakit malaki raw ang tiyan nito gayong nasa gym na ito. Nasinagot naman ng isa pa na kasi raw ay puro core exercises ang orange cat, pero wala namang diet. Umani ng libo-libong likes ang larawan na ito. At sa paglalarawan nga ng isang netizen, "Cats own the world and we just live in it." Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na kwento, sa dami ng pumapatol sa online shopping, hindi na bagong eksena ang halos araw-araw na may delivery sa bahay. Pero sino mag-aakala na hindi lang pala tayo ang excited sa tuwing may darating na parcel, kundi pati na rin ang ating mga alagang aso. Yan ang pinatunayan ng dalawang aso na ito mula Batangas na walang kaabog-abog na nagbukas ng parcel na ipinatago lang pala ng kanilang kapitbahay. Ang nakatutuwang tagpo na umani ng samut-saring reaksyon, alamin sa ulat na ito. Dog unboxing. Yan ngayon ang bansag ng netizens sa viral na larawan ng dalawang aso na sina Spot at Jero mula Batangas na hindi na nakapaghintay at nauna pa nga na magbukas ng isang parcel. Pero ang problema, ang nabuksang package ay hindi pala para sa kanila at lalong hindi rin para sa kanilang amo. Ito pala'y pagmamay-ari ng kapitbahay na pinaiwan lang pansamantala sa kanilang bahay. Ngunit sa kabila ng pagkakasala ng dalawa, hindi napigilan ng mga netizen ang matuwa dahil tila nila alam daw ng mga aso ang kanilang ginagawa. Komento nga ng isang fur parent, naka-COD unboxing daw kasi kaya raw nagkusang loob ng dalawang aso na i-check kung kumpleto at maayos ba ang item.
pagtatanggol pa ng isang netizen. Baka raw gusto lang talaga nila Spot at Jero na makatulong at hindi na mapagod ang tunay na may-ari ng parcel kaya sila na ang nagpresenta na magbukas. Hirit pa ng ilan, pabirong komento naman ng fur dad ng 2 pasaway na aso. Buti na lamang daw at hindi nasira ang laman ng parcel dahil kung nagkataon ay baka mag-abono pa ito. Samantala tila hindi lang ito ang kalokohan ni na Spot at Jero dahil ayon pa sa ilang post ng kanilang fur dad, minsan na rin daw nagyaya si Spot ng ibang aso galing kapitbahay para sabay-sabay na makikain sa kanilang bahay. Nariyan din ang tila laging late na pag-uwi ng mga ito. Nabiro pa nga ng iba, galing daw sa meeting ng asosasyon. Patunay lamang nga ito na mukhang hindi lamang sila cute na mga nilalang, sila rin ay certified bida sa mga kanto. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, malamang minsan na rin naging palaisipan kung posible nga bang magdeklara ng sariling bansa o bumuo ng sariling teritoryo ang isang ordinaryong tao. Hindi lamang ito yung simpleng larong bahay-bahayan, kundi isang bansang may sariling batas, gobyerno at maski mga residenteng kumikilala dito. Maniwala ka man o sa hindi, naipatupad yan ng isang 20 anyos na lalaki at idineklarang sarili bilang pangulo ng bansang tinawag niya na Free Republic of Verdes, isang border dispute land na matatagpuan sa pagitan ng Croatia at Serbia. Ang mga detalye tinutukan sa trending report ni James Galange. Isang panibagong bansang maaari madagdag sa listahan na mahigit 170 bansa sa buong mundo matapos ideklara ng isang 20-year-old na lalaki ang itinatag nitong micronation na tatawaging Free Republic of Verdes. Ito ay matatagpuan sa disputed patch of land sa pagitan ng Croatia at Serbia na ayon sa ilang ulat ay mayroon ng mahigit 400 residente. Kilalanin si Daniel Jackson, ang pasimuno sa likod ng nasabing bansa na sa edad 18 ay sisimulan na nitong bumalangkas ng sariling batas, gabinete at maski watawat. Habang inineklara rin ni Daniel ang kanyang sarili bilang unang pangulo ng nasabing bansa. Tubong Australia si Daniel ngunit nanirahan ng matagal sa United Kingdom habang isa rin siyang digital designer para sa sikat na mobile computer game na Roblox. Una nag-umpisa ang interes ni Daniel noong siya'y 14 na taong gulang nang malaman niyang walang may nagmamayari sa naturang lupa o sa pagitan ng Croatia at Serbia dahil sa nagaganap na border dispute. At taong 2019 nang opisyal niyang ideklarang pagkakatatag ng Free Republic of Verdes. Samantala, taong 2023 nang inilunsad ni Daniel ang Inhabit Verdes, isang inisyatibo para hikayatin ng mga tao na manirahan sa lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinuli si Daniel ang ilang mga residente ng mga otoridad ng Croatia at ipinadeport sa kani-kanilang mga bansa. Ngunit gayon pa man, patuloy pa rin pinamumunuan ni Daniel ang nasabing umano'y bansa sa pamamagitan ng tinatawag nitong Government in Exile. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, #RoboBoxer. Naging agaw pansin ng isang humanoid robot sa isang artificial intelligence conference sa China. Hindi dahil sa nakapagsasalita ito tulad ng isang tao, kundi kaya kasi nitong makipagsuntukan o makipagboxing. Ang nakabibilib na #teknolohiya na yan, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Robot na kayang makipagboxing? Yan ang agaw pansin sa mga dumalo sa ginanap na 2025 World Artificial Intelligence Conference o WAIC sa Shanghai, China. Weighing in at 77 pounds, this lightweight G1 robot can throw a punch. Isa kasi sa mga tampok na high-tech innovation ay ang G1 robot mula sa Chinese robotics firm na Unitree. Ang humanoid robot na kanilang ginawa may kakayahan na makipagboxing o sumuntok, sumipa, dumepensa at maging bumangon kahit ilang beses pa itong bumagsak. Mala-atleta sa ring ang peg. Sa video, kitang-kita rin ang abilidad ng robot na ito na makipagsabayan sa kalaban niya ring robot na kinokontrol remotely ng mga operator sa labas ng ring. Mayroon itong napakaraming detection sensors na nakakabit upang maging posible ang abilidad nito sa combat skills. Ayon sa Unitree Marketing Director na si Wang Jiwei, equipped ang robot ng iba't ibang commands upang mapagalaw ang mga kamay at paa nito.
At this stage, we operate the G1 robot by remote control, so in fact we want to let users experience the competitive sense of fighting between people. That's why we have it remote controlled by operators. In the future, our underlying logic is to improve the sports ability of the entire product through different events and different demonstrations of sports abilities, and then improve the reliability of our hardware. Ang naturang robot din, aniya, ay patunay ng mabilis na pagunlad sa larangan ng AI o Artificial Intelligence at robotics. Posible rin aniya itong magamit sa hinaharap hindi lang sa sports training, kundi pati na rin sa disaster response at human simulation technology. Bukod dito, una nang nauso at sinubaybayan ng ilang robot enthusiast ay ang battle bots, kung saan naglalaban-laban ang mga human-made car robot sa isang arena na ang goal ay masira o ma-disable ang kalaban. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, natuklasan sa bansang Japan ang aabot sa higit 10,000 toy gun na premyo sa isang claw machine na maaaring magamit bilang isang tunay na baril. Ito ay base sa kanilang investigasyon na maaaring makapagpaputok ng live ammunition ang naturang toy gun, bagay na pinasusurrender agad ng mga otoridad. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinasusurrender sa bansang Japan ang natuklas sa mga toy gun na isang prize sa claw machine na maaari palang magamit bilang isang totoong baril. Ito ang nadiskubre ng mga otoridad sa Japan kung saan naabot sa 16,000 toy gun na kaya magpaputok ng live ammunition o totoong bala. Ang mga nasabing plastic toy gun ay tinatawag na real gimmick mini revolver na gawa mula sa bansang China at ibinibenta sa 78 Japanese companies sa 31 regions ng Japan. Ayon sa ulat, noong Disyembre nakarang taon pa nag-aangkat ang isang Japanese company ng mga naturang baril kung saan mga batang edad 12 pataas ang target market nito. Babala pa ng National Police Agency ng Japan, maaari itong pumutok sa kamay rin ng humawak dahil yari lamang sa plastic ang naturang baril. Samantala, naglabas na rin ang listahan ng Japan ng 16 pang toy guns na kaya rin magpaputok ng totoong bala na lahat ay gawa mula sa bansang China. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa Denmark, isang alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipinapatupad sa ilang paaralan sa pamamagitan ng tinatawag na forest schooling, kung saan ang mga klase ay isinasagawa sa ilalim ng mga puno at sa gitna ng kalikasan. Sa halip na tradisyonal na silid-aralan, ang kagubatan ng ginagamit bilang natural na learning environment, kung saan itinuturo ang mga asignaturang tulad ng science, math, language at arts. Ang kanilang kakaibang learning setup tutukan sa report ni Millie Borja. Sa halip na sa tradisyonal na classroom, sa ilalim ng mga puno nagkaklase ang mga estudyante sa isang paaralan sa Denmark bilang bahagi ng isang kakaibang paraan ng pag-aaral na tinatawag na forest schooling. Sa konseptong ito, hinihikayat ang mga mag-aaral na palawakin ang kanilang curiosity sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kalikasan at aktibong pagmamasid sa kanilang kapaligiran. Sa ganitong setting, ang kagubatan mismo ang nagsisilbing laboratory at playground. Dito nagkakaroon ng pagkakataon ng mga bata na obserbahan ang paglago ng mga halaman at insekto, sumulat ng mga storya, magpintas sa mga dahon, at pagmasdan ng mga ulap bilang bahagi ng kanilang pagkatuto. Hindi lamang ito para sa art o environmental subjects. Dito rin itinuturo ang mga asignaturang science, math, language at art. Batay sa mga ulat, nakatutulong ang paraang ito sa pagpapaunlad ng creativity, resilience, teamwork, at mental well-being ng mga mag-aaral dahil sa mas malaya at aktibong paraan ng pagkatuto. Sa panahon ng makabagong teknolohiya, magsisilbing paalala ang forest schooling na mahalaga pa rin ang paglapit sa kalikasan bilang bahagi ng holistic education. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa huling trending balita, nauwi sa trahedya ang masaya sanang experience sa isang amusement park sa Saudi Arabia. Ito'y matapos biglang kumalas ang isang swinging 360-degree ride habang nasa ere ang mga sakay. Ang katakot-takot na aksidente, tutukan sa report ni Angelica Cosme.
Halong excitement at kaba ang dulot ng sigawan ng mga nakasakay sa ride na ito ng isang amusement park sa Saudi Arabia. Ngunit ilang segundo lamang habang nasa ere, lalong lumakas ang sigawan nang biglang kumalas hanggang sa tuluyang bumagsak ang tinatawag na 360 big pendulum. Batay sa ulat ng local media, 23 individual ang sugatan sa aksidente habang 3 sa kanila ang kritikal. Agad naman daw ipinasara ang naturang amusement park na matatagpuan sa Al-Hada sa Type City habang gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad. Sa ngayon, hindi patukoy ang dahilan kung bakit nag-malfunction ang naturang 360-degree ride. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.